ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Salamat po ng marami sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Bago po tayo maupo, sabihin mo muna sa katabi mo, "Wow, you look good." Yan. Sabihin mo sa kanya, "Ang ganda-ganda mo ngayon. Ang gwapo-gwapo mo ngayon." Bakit ngayon lang? Dapat araw-araw, di ba? Saka dapat araw-araw ay nakangiti. Sige po, tayo makakaupo na. Hallelujah. Amen, yan po. At kalabitin mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, "You are blessed." Sabihin mo sa kanya, "Pinagpala ka." Tapikin mo siya, sabihin mo, "Pinagpala ka." At tapikin mo yung sarili mo, sabihin mo, "I am blessed." Pinagpala ako. Amen. Dapat araw-araw. Kahit hindi naman dito sa loob ng simbahan. Yung pagkagising natin sa umaga, mga kapatid, sasabihin natin, "Lord, I am blessed. Lord, pinagpala ako." Amen. Dapat ganon. Sa umaga pa lang, paggising na natin, idinideclare na natin kagad yan. Di ba? Na kung saan tayo ay binebless ng ating Panginoon. Yung iba, natulog lang, hindi na nagising. Pero ikaw at ako, tayong lahat na narito ngayon ay ginigising pa ng ating Panginoon. Binibigyan niya pa ng kalakasan. Pinagpapala niya pa. Bakit? Dahil mahal ka ng ating Panginoon. Amen? Amen? Amen ba? Pwede ba tayo mumalakpak ng malakas sa ating Diyos na buhay? Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! So, ang title po ng ating pag-aaralan ngayon ay about the gift of giving. Wow! Praise the Lord! Napapanahon. No? December na. No? December 8 ba? Tama ba? December 8? So, ilang tulog na lang. Di ba? Ilang tulog na lang ay, ano na? Pasko na. Amen. Praise the Lord. Di ba? Yun yung mga inaabangan. Lalo na yung mga bata nung panahon namin, yun yung inaabangan namin. Binibilang talaga namin, nagka-countdown kami. Malapit na ang Pasko. At ito nga ay napapanahon dahil maaaring yung iba nag-iisip na ano kaya yung ibibigay ko sa aking inaanak. Yan, di ba? Yung iba nag-iisip, saan kaya ako pupunta sa darating na Pasko? So maraming pinaghahandaan, maraming pinag-iisipan, ano kaya yung isusuot kong damit sa aming Christmas party? Yan. Pwede kaya yung bilog-bilog na damit, di ba? Pwede kaya yung pula, tapos may asul dito, may berde dito, para ka ng flag ceremony. Di ba? So, ang daming iniisip ng tao. No? Ano kaya kung i-Gcash ko na lang kaya yung ibibigay kong pamasko doon sa aking inaanak? Kasi ngayon, sa panahon natin ngayon, mga kapatid, talagang iba na, ibang klase na. No? Yung iba, dati kasi kami, kumakatok pa kami sa bahay ng aming mga ninong, nakasuot kami ng damit para makuha lang yung aming aginaldo. Pero ngayon, talagang iba na ang teknolohiya, ay pwede nang isend mo sa GCash. No? So yan yung talagang iniisip mo kung ano yung ibibigay mo, ano ba yung kaloob na iyong ibibigay. So hindi naman masama dahil ito talaga yung ating nakagisnan. Ito yung ating kultura. Hindi lamang naman dito sa Pilipinas, maging sa lahat ng bansa. Ginagawa yan. At ito yung kanilang ginagawa rin. Na kung saan malapit na nga ang Kapaskuhan. Kaya nga, sabi nga, ang kaloob ng pagbibigay. The gift of giving. Ang kaloob ng pagbibigay. So, ibig sabihin dyan, pagbibigay, ibig sabihin dyan, ikaw ay bukas palad. Amen? Amen ba? Tingnan mo yung kamay mo, baka nakatikom pa yan. Diba? bawal ang boksingero. Diba? Kailangan
bukas, palad. Ibig sabihin, yun ay ikaw ay talagang generous o generosity. No? Ibig sabihin, generosity, pagka mapagbigay, pagka bukas palad, at higit sa lahat, mayroong kang ano? Mayroong kang kagandahang loob. Di ba? Kapag ikaw ay merong kagandahang loob, ikaw ay talagang tumutulong, ikaw ay talagang nagbibigay, at yun yung bukas palad mo. Kaya nga, sabi doon sa ating binasa kanina, hindi napipilitan. Di ba? Maluwag sa puso, di ba? At hindi napipilitan. So mamaya, dadaanan natin yan. Yang ating pag-aaralan niyan. Bakit ba kailangan na hindi napipilitan? Di ba, mga kapatid? So, sabi diyan, generosity is a key characteristic of Christ's follower. Ito pala yung susi, no? Ito pala yung susi, ito pala yung daan, mga kapatid, na para tayo ay maging follower talaga ng ating Diyos na sinasamba. Para tayo pala ay talagang maging tagasunod ng ating Panginoon. Unang-una pala, dapat ikaw ay mapagbigay. Bakit? Kasi nga, mga kapatid, bago pa man ang lahat, no? Bago pa man ang lahat, ang Diyos ang unang nagbigay na kagad sa atin. Amen? 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 Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Di ba? Siya yung unang nagbigay sa atin. Kaya nga, sabi diyan, ang Diyos ay isang mapagbigay na Diyos. Amen? Kaya kung ikaw ay follower, kung ikaw ay tagasunod, kung ikaw ay disipulo ng ating Panginoon, kung ikaw ay lingkod ng ating Panginoon, kung ikaw ay tumanggap sa ating Panginoon, dapat ikaw ay mapagbigay. Amen? Amen ba? Hindi ka maramot. Oh, wala nang nag-amen. Amen, di ba? Kaya nga, sabihin mo sa katabi mo, bawal ang maramot. Amen. Di ba? Baka mamaya, dahil Christmas, ngayon ka lang magbibigay. Di ba? Dapat ba ganon, mga kapatid? Dapat araw-araw. Kaya nga, nakaka-bless, mga kapatid. Talagang blessed na bless ang Jebrim Shilito. Nakakailan pa lang kami sa aming mga kinakarolingan. Talagang andun talaga yung aming mga natanggap. Amen. Hindi ko na lang sasabihin kung magkano yung amount. Pero alam ko, pagpapalain yung aming mga pinuntahan. Dahil bago kami pumunta sa kanila, pinag-pray muna namin sila. Lord, ikaw po ang humipo ng puso nila. Mabless sila sa aming mga kakantahin sa kanila. Yung mga kanta na aming i-o-offer sa kanila. Medyo malakas man, medyo hindi man sabay-sabay. Pero alam ko, Lord, ikaw ang mag-aayos. Kaya naman, alam ko na na-bless. Kaya salamat po ng marami sa aming mga pinuntahan. Hindi ko man banggitin ng inyong mga pangalan, kilala kayo ng ating Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. So yun po, ano? So kailangan tayo po ay mabagbigay. Number 1, unang point, apat na point lang tayo. Pero baka mamaya abutin tayo ng alauna. So bibilisan na natin. Kasi mamaya may mga ngaroling pa sa atin. Amen. Di ba? Sabi dito, number 1, God is a generous God. Bakit? Bakit po sinabi na ang Diyos ay mapagbigay na Diyos? Bakit po sinabi yan, mga kapatid? Dahil sinasabi diyan, God's love for us is demonstrated through His generous giving. So, ang Diyos, ipinakita niya yung kanyang pagiging mapagbigay sa bawat isa na kung saan ipinakita niya yung kanyang anak, mga kapatid. Amen ba?
Kilala ba natin kung sino yung ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin? Sino nga yun? Parang may narinig akong Pedro ah. Ha? Sino nga? Amen. Baka mamaya mamali tayo. Tanungin tayo, sino daw yung pinadala ng ating Diyos Ama para tayo ay kanyang mahalin? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Pastor, saan ba makikita yan? Baka mamaya binobola mo lang kami. So tignan natin para matibay. Hindi ako yung nagsasabi, ang ating Panginoon. Saan po natin makikita yan? Sa John o Genesis? John 3:16. Sino po yung nakakabisado dyan? Pwede na mag-participate dito. Meron siyang ano. Di ba? Challenge yan. Dapat yan pa lang. Alam na natin, John 3:16. Di ba? Mga kapatid, baka mamaya sa Christmas party, bigla kang tawagin. Ano mo nga yung John 3:16 dito sa harapan. Meron kang 1,000. Wala, hindi mo masabi. Dapat tayo na mga mananampalataya, alam natin yan. John 3:16. Amen? Kahit nakapikit, kahit natutulog. Batang maliit nga, alam na yan eh. John 3:16 eh. Baka mamaya dito sa J-Brim Family Regalado, wala pang nakakaalam. No? Dapat kabisado niyan. Ano nga yung sabi? For God. 1, 2, 3. Basahin natin sabay-sabay. Di ba? Mga kapatid, ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kung kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, nang sino mang sumampalataya sa kanya ay di mapahamak bagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ibinigay ng ating Panginoon, siya yung unang nagbigay sa bawat isa sa atin. Ipinakita niya, i-demonstrate niya kung papaano yung pagbibigay. Mga kapatid, di ba? So napakaganda, kaya nga ang Diyos ay mapagbigay na Diyos. Kahit noon, ipinakita niya yung kanyang pagbibigay, hanggang ngayon, mga kapatid, siya pa rin ay patuloy na nagbibigay sa bawat isa sa atin. Amen? Bakit? Dahil araw-araw tinutugunan niya yung ating mga pangangailangan. Siya yung Diyos na tapat. Siya yung Diyos na hindi nagbabago. Siya yung Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Siya yung Diyos ni Abraham. Siya yung Diyos ni Jacob. Siya yung Diyos ni Isaac. At siya yung Diyos ng J-Brim Regalado. Amen? Amen? Palakpakan natin ating Diyos sa buhay. Hallelujah. Kaya nga, siya yung Diyos talaga na unang ipinakita niya yung pagbibigay. At dahil ipinakita niya, i-demonstrate niya sa atin yung pagbibigay bilang mga follower, bilang mga tagasunod, at bilang mga lingkod ng ating Panginoon, dapat tayo yung imitator niya. Amen? Amen ba? Ginagaya natin ngayon yung ginawa ng ating Panginoon. Sabi nga dyan, we are called, di ba? We are called to imitate God's love and generosity in our own lives, sa ating mga buhay. No? Tinawag tayo upang tularan ang pag-ibig at pagkabukas palad ng Diyos sa ating mga buhay. No? Meron ba dyan? Sister Jiang? Ha? So yan. So yan yung dapat, no? Tayo ay tinawag na imitate God. Amen. Kaya ba natin yon, mga kapatid? By the grace of God. Praise the Lord. Hallelujah. So, dapat ganun din yung ginagawa natin, mga kapatid. Isa yon sa karakter ng ating Panginoon. Yung pagiging mapagbigay. No? Ayaw ng Diyos yung maging makasarili ka. Ayaw ng ating Panginoon yun. Di ba? Kaya nga dapat ay tinutularan natin yon. Sabi diyan,
we are called to imitate God's love and generosity. Yan. To imitate God's love and generosity in our own life, mga kapatid. Amen? Amen ba? So, paano natin ngayon, mga kapatid? Bilang mga tagasunod, sabi dyan, follower. Meron ba dyan? We are called to imitate God, to imitate God's love and generosity in our lives. So, bilang mga follower ng ating Panginoon, dapat tayo po ay nagiging mapagbigay din. Kaya nga, sabi ko kanina, bawal yung nakatikom yung kamay. Amen? Dapat bukas palad. Parating nakabukas palad. At parati tayong tumutulong doon sa mga nangangailangan, mga kapatid. Ito yung dapat, yung ating Panginoon nga, hindi siya namili. Hindi niya pinili kung anong kulay ka, kung anong nasyon mo, hindi niya pinili yon, mga kapatid. Lahat tayo ay minahal ng ating Panginoon. At dahil sa kanyang pagmamahal, ipinakita niya yung pagbibigay na kung saan ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Yung kanyang kaisa-isang anak. Isinakripisyo niya yung kanyang kaisa-isang anak. Kaya nga, kung titignan po natin ay talagang grabe yung ginawa ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa. Amen? Amen ba? Pwede mo bang palakpakan yung ibinigay sa iyo ng ating Panginoon, yung ating Panginoong Hesus? Hallelujah! Pwede ba tayong sumigaw ng malakas na hallelujah? Praise the Lord! Hallelujah! So, alam ko na ang ating Diyos ay kasama natin ngayon. At siya ay blessed na blessed. Talaga dito sa mga anak ko sa Jebrim Regalado, talagang very active pagdating sa mga gawain, lalo na sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Amen? Amen ba? Hallelujah! Praise the Lord. No? So yan, tinawag tayo upang tularan ang pag-ibig, no? Ang pag-ibig at pagkabukas palad ng Diyos sa ating buhay. Ephesians 5:1-2, sabi diyan. Therefore, basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Amen. Praise the Lord. Nakita ko kanina ang attendance natin ngayon, mga 70, 60. Pero parang 5 lang yung nagbabasa. Hello? Hello? Andiyan ba kayo? Basahin natin. 1, 2, 3. Alam niyo po, doon sa barangay na aking pinupuntahan, may daycare doon eh. Yung mga batang maliliit. Pag sinabi ng teacher, basahin natin to. Parang ganito yung... Hindi naman tayo daycare, mga kapatid. Di ba? So dapat yung pagbasa naman natin para sa Panginoon, dapat ayusin naman. Sabay-sabay naman dapat, mga kapatid. Nakakaya naman kay Lord. Di ba? Okay lang yun sa daycare kasi tinuturuan pa yun, mga maliliit pa lang eh. Mga kasing laki pa lang ng apo ko si Nathan eh. Pero dapat tayo, hindi ko naman kayo apo eh. So, salamat na marami sa pagbasa. So, yan sa Tagalog, sabi diyan, yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, matularan ninyo siya, mamuhay kayo ng may pagmamahalan, ng pagmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay
bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Di ba? So yun po, ibig sabihin, inialay, ibinigay, mga kapatid. Yun yung sinasabi na bukas palad na kung saan ang ating Panginoon ay mapagbigay na Diyos. Siya yung Diyos na talagang mapagbigay at siya yung unang nagbigay sa bawat isa sa atin. Ano kaya? Isipin natin. Paano kaya kung hindi ibinigay ng Diyos Ama yung kanyang bugtong na anak? Mga kapatid, may Pasko kaya? Di ba? No? Hindi natin alam, di ba? Hindi natin alam. Di ba? So, dahil ang ating Diyos ay mapagbigay, minahal niya tayo, ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak, yung kanyang kaisa-isang anak, kaya tayo ay naririto ngayon. Kaya tayo ay nakapagbabasa ng kanyang salita na sabay-sabay at maayos pakinggan. Amen? Amen ba? Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Praise the Lord. No? Amen. So yan po yung ginawa ng ating Panginoon. So ngayon naman, sa buhay natin, bilang mga follower, bilang mga nakakilala sa ating Panginoon, bilang mga lingkod ng ating Panginoon, o bilang mga disipulo ng ating Panginoon, paano mo ngayon i-apply ito sa iyong buhay? Ang pagiging mapagbigay, mga kapatid. Paano? Bagamat meron ka naman, talagang kumikita ka naman, ayos naman ang buhay mo. So dapat bilang mga mananampalataya, tayo rin ay nagiging mapagbigay sa mga nangangailangan sa ating mga kapatiran. Yung mga nangangailangan ng tulong, yung nakikita natin naman na talagang salat, di ba? Yun yung dapat nating tinutulungan para maipakita natin na tayo nga na mga follower ng ating Panginoon, na tayo nga na mga nakakilala sa ating Panginoon, ay talagang imitator of God, mga kapatid. Ginagaya natin yung ginawa ng ating Diyos. Hindi lang yung sa financial, mga kapatid. Kung ano yung meron ka, dapat ibinabahagi mo sa iba. Di ba? Lahat naman tayo ay pinagkalooban ng ating Panginoon. Kaya nga dapat tayo ay maging mapagbigay. Amen? Amen? Siguro mamaya puno ito. No? Praise the Lord. Hallelujah. Yung pangalawa natin, giving reflects our trust in God. Amen. Praise the Lord. Sabi diyan, eto, kabisado natin. Madalas napapakinggan natin to kapag may nag-exhort ng tithes and offering. Di ba? Ano sabi diyan sa Malakay 3:10? 1, 2, 3. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. So dito po, challenge tayo ng ating Panginoon. Sabi diyan, giving reflects our trust in God. Lord, paano ko ibibigay ito? Ito na nga lang. Wala nang matitira sa akin kapag ibinigay ko to. Mamaya, darating pa si Judith. No? Di ba? Si Judith, ano ba yung Judith? Di ba? Marami ng mga bayarin, minsan inaabot na ng due date, di ba? So, yun So, nako, parang kulang na, kakapusin na ako, paano ko ngayon bibigay? Ano yung sabi sa Malakay 3:10? Bring, sabi niyang ganyan. God challenged us to bring the whole tithe into the storehouse. Sabi diyan, dalhin ninyo ng buong buo. Di ba? Hindi niya sinabing kalakalahati. Hindi niya sinabing 1/4, 1/4. Hindi niya sinabing yung mga coin na lang ang dadalhin nyo.
Di ba, mga kapatid? Sabi niyang ganyan, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. And then, sinabi niya, subukin. Wow! Praise the Lord. Di ba? Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Eh Lord, hindi ka naman namin nakikita. Paano mong ibibigay yan? Di ba? Pero ano yung sabi sa atin? Giving, reflect. Ibig pala sabihin, kung tayo pala ay nagiging mapagbigay, sumusunod tayo dyan sa sinasabi dyan sa Malakay 3:10. Ito ay nagre-reflect na tayo ay merong tiwala sa ating Panginoon. Amen? Nananampalataya tayo kahit yung palabigasan mo malapit na maubusan. Pero dahil nanampalataya ka, yung palabigasan mo biglang napuno. Amen? Amen ba? Dapat ganon yung tiwala. Kasi kaya mo ginawa yon dahil nagtitiwala ka sa Kanya. Sumasampalataya ka sa Kanya, mga kapatid. Mga kapatid, sabi ng ating Panginoon, subukin ninyo ako. Di ba? Subukin niyo ako. Di ba? Bakit kailangan pa ba natin subukin ng ating Panginoon? Siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya yung Diyos na kaya niyang hawin ang iyong sakit at karamdaman. Siya yung Diyos na kaya niyang hawin ang lahat ng iyong mga pinagdadaanan, problema, pagsubok, pangyayari, ang lahat na mangyayari sa iyong buhay. Kaya niyang bigyan ng katugunan yan. Mga kapatid, may problema ka sa trabaho, may problema ka sa pamilya, may problema ka sa kamag-anak mo, may problema ka sa iyong kapitbahay, parati kami na marites, ang Diyos ang magbibigay niya, tutugunan niyan. Amen? Amen? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Walang imposible sa Diyos. Hindi na natin kailangan subukin ang ating Panginoon. Dahil ang ating Diyos, siya yung pinagmumulan ng ating tinatangkilik. Wala tayong dapat ipagmalaki sa Kanya. Sa Kanya lahat ng gagaling, ang lahat ng ating mga tinatangkilik, mga kapatid. Kaya kapag ginawa natin yan, sabi dyan, subukin. Mga kapatid, try mo lang. Lord, dahil narinig ko yung salita mo, Malakay 3:10, sinabi mo to, gagawin ko ngayon to, nagtitiwala ako sa iyo. Kahit wala na akong iuwi sa aking pamilya, pero ibibigay ko ito sa iyo. Mga kapatid, one day, magbabagong takbo ng iyong buhay. Baka dati, motor lang yung pinapaandar mo. Ngayon, meron ka ng 4 na gulong na pinapaandar. Amen? Meron ka lang house and lot. Dati pinapaalis ka doon sa iyong tinitirhan dahil squatter ka lang. Ngayon, dahil ginawa mo yung sinasabi ng ating Panginoon, binigyan ka ngayon ng magandang bahay. Sarili mo na ngayon. Amen? Kaya bang gawin ng ating Panginoon yon? Kaya bang gawin ng ating Panginoon yon? Amen! Hallelujah! Walang imposible sa ating Panginoon. Kaya niyang baguhin. Alam niyo mga kapatid, kung tayo ay patuloy na nagtitiwala sa ating Panginoon, talagang ibibigay niya. Hindi lang financial, mga kapatid. Ano yung mga pinagdadaanan mo? Sakit at karamdaman yan? Hallelujah! Nasa banig ka ng karamdaman? Hallelujah! Ating Diyos, dakilang manggagamot, nagpapagaling ng mga sakit at karamdaman. Hallelujah! Praise the Lord! Siya yung Diyos na magpapagaling sa iyo. Amen? Amen. Praise the Lord. Kaya nga, dapat tiwala. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, tiwala lang. Amen? Di ba? Tiwala lang sa Diyos. Manampalataya ka. Sabi dyan, ulitin ko para mapakinggan natin mabuti. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Ano yung tahanan? Dito, mga kapatid. Ano ba yung mga pangangailangan ng ating church? Maraming pangangailangan ang ating simbahan. Hindi po yan napupunta sa humahawak. Hindi po yan napupunta kay pastor. Mga kapatid, hindi ginagastos ng mga leader yan. Kung hindi, yan ay ginagamit din para sa inyo na nakaupo dyan sa ating lahat. Amen? Kaya nga meron tayong mga kinakain, after ng service, meron tayong pagkain, galing yan sa ating mga ibinibigay. Amen? Meron tayong magandang TV, meron tayong aircon, galing yan sa inyong mga binibigay. Amen? Yun yung mga pangangailangan, mga kapatid.
na dapat na talagang ikaw rin ay nagbibigay. Ano lang nang pupunta ka dito, doon na lang ako simba, malamig doon. Di ba? Doon lang muna akong papalipas. No, mga kapatid, dapat nakikipag-participate ka rin. Bilang mga mananampalataya, bakit? Follower ka ng ating Panginoon, ginagaya mo dapat, you are imitator of God. Mga kapatid, so dapat ganon ang ating buhay. Mga kapatid, kaya nga, dapat iba ka na. Kung noon dati, boksingero ka, ngayon, karatista ka na. Di ba? Karatista ka na ngayon, parati kang bukas. Paanong nakaganyan yung kamay mo? Paanong malalagyan ng ating Panginoon niya kapag parating nakaganyan? So, kailangan nakaganyan para makuha mo yung blessing ng ating Panginoon. Amen? Amen ba? Amen. Palakpakan natin ating Diyos na buhay. No? Sabi diyan, giving is an act of faith that reflects our trust in God's provision. Ang pagbibigay ay isang gawa ng pananampalataya na nagpapakita ng ating pagtitiwala sa paglalaan ng Diyos. Hebrew 11:1 sabi, ako na lang po. Kasi baka mamaya maalala ko na naman yung daycare sa barangay. Sabi diyan, sa Tagalog, basahin ko, sundan nyo na lamang po ako. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi natin nakikita. Wow! Ang galing, mga kapatid. Di ba? So dapat, doon pa lang, kahit hindi mo pa nakikita, dapat sumasampalataya ka na, mga kapatid. Di ba? So dapat ganoon. Hindi mo man siya nakikita, meron ka ng pananampalataya. Sabi niya, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan. Paano kung wala kang pananampalataya? Hindi ka nagtitiwala. Di ba? Paano mong makukuha yon? So dapat meron tayong pananampalataya doon, kanino? Doon sa ating Diyos na sinasamba. Amen ba? Nananampalataya ba tayo sa Kanya, sa ating Diyos na buhay? Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. So dapat yun. No? Patuloy tayong manampalataya sa Kanya. Ano man ang iyong mga ginagawa, ano man ang iyong mga pinagdadaanan, dinala ka man dito ng ating Panginoon. No? O galing ka man sa ibang lugar, sa abroad ka man galing, dinala ka dito. Pag uwi mo rito, wala ka pang mapasukan. Lord, nananampalataya ako sa iyo na ikaw ang magpo-provide ng aking mapapasukan. Amen? Amen? Alam niyo po ako, nung matanggal ako sa aking pinasukan sa Jeddah, wala na. Talagang, wala na, useless na, hopeless na. Para na ako desperado eh. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Sabi ko, Lord, kung bibigyan mo pa ako ng trabaho dito sa Jeddah, sabi kong ganyan, ikaw po yung magbigay ng trabaho ko na mapapasukan. Pero kung pauuwiin mo ko, ang hiling ko lang po sa iyo, wala na pong masyadong mga maging hadlang. Magiging maayos yung papeles ko. Kasi Lord, sabi ko, pag umuwi ako lang yung inaasahan ng pamilya ko, meron pa akong mga pinag-aaral, paano na sila? Lord, ikaw na po ang bahala. Mga kapatid, one day, naglalakad akong ganyan, tinawag ako nung isang ibang lahi. Doon sa katabi namin pinapasukan. Nagsara kasi yung pinapasukan ko. Yung talyer. Talyer lang pala, kala ko. Kumpanya. Kasi nung nag-a-apply ako sa NJC, tinanong ko yung kumpanya. Ano po ba yan? Kumpanya o ano? Sabi sa akin ng NJC, hindi, may overtime doon. Malaki kita doon. Pero pagdating ko doon, talyer lang pala. Nagsara. Pero nung tinawag ako doon sa pinapasukan ko, Kia Motors, mga kapatid. Yung pinasukan ko, sabi nila, Danilo, kami. Sabi niya ganon, punta ka dito. Nangangailangan kami ng pintor. Sabing ganon sa akin, apply na akong ganyan. Yung ikama pa mahirap noon. Yung ikama ko, hindi ako mabigyan ng release nung dati kong kumpanya. Lapit na naman ako sa ating Panginoon. Lord, hindi ako ma-release ng dati kong kumpanya. Ikaw na po ang bahala sa akin. Sumasampalataya ako. Walang imposible sa iyo. Alam niyo po, kahit
Talagang ibinaba ko yung sarili ko sa ating Diyos. Sumampalataya ako sa Kanya. One day, dumating yung boss ko. Sabi niya, Danilo, come here. Punta ako doon sa opisina ng boss ko. Tapos sabi niya ganyan, naupo siya. Maya-maya, meron siyang kinuha doon sa ano niya, tapos pinakita niya yung ikama ko bago. Alam niyo po, nung pinakita niya yung ikama ko bago, hindi ko na siya kinausap, punta ako doon sa CR. Sabi ko, Lord, umiiyak ako sa Kanya. Sabi ko, Lord, kaling mo talaga. Ibang klase ka. Na-renew yung ikama ko, mga kapatid. Napasok ako doon sa malaking kumpanya, Kia Motors. So, dahil saan? Dahil sa aking pananampalataya sa ating Panginoon. Umasa ako sa Kanya, hindi ako umasa sa tao. Hindi, umasa ako sa Diyos na malaki na may magagawa. Amen? Amen ba? Pwede ba natin palakpakan na ating Diyos ng buhay? Kaya mga kapatid, pananampalataya, kailangan meron tayong pananampalataya sa ating Diyos na sinasamba. Pero kung wala, walang mangyayari. Kaya nga sabi diyan, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi natin nakikita. Our giving should be a joyful response to God's grace rather than an obligation. Wow! Amen, di ba? Sabi diyan, ang ating pagbibigay ay dapat na isang masayang pagtugon. Dapat kapag ikaw ay nagbibigay, buong puso, mga kapatid, hindi yung napipilitan ka lamang. Sabi diyan, masayang pagtugon sa biyaya ng Diyos, sa biyaya ng Diyos sa halip na isang obligasyon, mga kapatid. So yan po dapat, mga kapatid, yung ginagawa natin. No? Sabi diyan na kung saan ang giving should be a joyful response. So dapat, kapag tayo po ay nagbibigay, okay, sinasabi na ibigay mo yung 10% ng iyong kinikita. Sinasabi ng ating Panginoon yon. So kailangan, maluwag naman sa iyong dibdib, hindi yung magbibigay ka nga, puro ka naman murmuring. Di ba? Para bang nauobliga ka lang, mga kapatid. So mahirap yon. Hindi pwede yon. Dapat talagang, Lord, para sa iyo talaga to. Inilaan ko na to. Binadget ko na yan para sa iyo yan. Ibibigay ko talaga yan sa iyo. Kasi ikaw yung Diyos na aking employer. Amen? Amen? Ang Diyos ang ating employer. Yung ating mga pinapasukan trabaho, mga kapatid, ginagamit lamang ng ating Panginoon yan bilang dayuluyan ng pagpapala sa bawat isa sa atin. Amen? Amen. Kaya nga dapat maluwag, no? Maluwag. Sabi diyan sa 2 Corinthians 9:7, yung binasa natin kanina, sabi diyan, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Di ba? Dapat pala talagang maluwag at ayon sa iyong pasya. And then, ano yung sumunod? Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. So, Pastor, ibig pala sabihin kapag ako pala nagbibigay na walang joy sa aking puso, hindi na ba ako iniibig ni Lord? Kasi sabi dyan di ba? Sabi dyan sa uli, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Ibig sabihin, pinagpapala ng ating Panginoon yung nagbibigay ng may kagalakan. Yung pagmamahal, hindi nawawala yon. Gaano man karami ang iyong kasalanan, ano man ang mga ginagawa mo, mahal ka pa rin ng ating Panginoon. Yung sinasabi dito, yung nagbibigay ng may kagalakan ay patuloy niyang ibe-bless, patuloy niyang ibabalik yung lahat ng mga bagay na kanyang mga pangangailangan sa buhay. Amen pa? Amen? Palakpakan natin ating Diyos na buhay. Hallelujah. So yun po, mga kapatid, na dapat. Amen. Kaya mamaya, tithes and offering na. No? May kwento nga dyan Di ba? Gusto niyo marinig yung kwento? Pagka yung
worship daw, tapos gantong mga sermon, talagang ang mga mananampalataya talagang nakikinig na. Pero pagdating daw sa tithes and offering, nauubos. Naglalabasan, mga kapatid. Amen? Pero ang Jebrim Regalado, ang Jebrim family, hindi ganyan. Amen ba? Kapag tithes and offering, andun yung joy nila, andun yung kagalakan nila, na kung saan sila nga ay nagbibigay ng may kagalakan. Yung pa nga minsan yung gustong-gusto nila di ba? Ano gusto mo, blessing o curse? Di ba? Lahat naman tayo gusto natin blessing. Di ba? Kaya nga, itong araw ng Pasko, dapat ipakita natin na tayo nga talaga ay mapagbigay. At hindi lang naman araw ng Pasko, hindi lang araw ng December. Dapat araw-araw tayo ay bukas palad sa mga nangangailangan. Amen ba? Nakailan na tayo? 2. Meron pang ilan? Mukhang tinandaan nyo. 2 na lang, sabi pastor. So yun ano? Pangatlo na. Pangatlong point, giving blesses other. Ang pagbibigay ay nagpapala sa iba. Amen? Di ba? Kung ikaw ay mapagbigay, mga kapatid, so ikaw yung ginagamit ngayon na nagiging dalo yan ng pagpapala doon ngayon sa iba, mga kapatid, na ikaw yung nagiging pipe, mga kapatid, ng pagpapala. Kaya nga, sabi diyan, sa aklat po ng Acts, chapter 20, verse 35, it's more blessed to give than to receive. Sabi diyan, basahin po natin, 1, 2, 3, go. Gising ba si Nathan? Nathan, pwedeng ikaw na lang magbasa. Tawagin kayo apo ko, siya na lang. 1, 2, 3. Amen. So yung hulihan na lang babasahin ko, sabi diyan, it is more blessed to give than to receive. Ibig palang sabihin, mas pinagpapala, mga kapatid, yung nagbibigay kaysa tumatanggap. Kaya nga, bigay lang ng bigay. Mga kapatid, huwag mong isipin yan. Ay, wala nang matitira. Ay, mauubos na. Basta, ginagawa mo yung kalooban ng ating Panginoon, nagbibigay ka. Sabi nga dyan, mas pinagpapala yung nagbibigay kaysa doon sa tumatanggap. Amen ba? Amen? Kaya nga, tayo ay blessed mga kapatid na taga Jebrim Regalado. Alam ko ang Jebrim Regalado ay talagang mapagbigay. Amen? Amen ba? Basahin ko sa Tagalog ha. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho ay dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, kung ano yung ginawa mo sa maliit, ay ginawa mo na sa akin. Tinulungan mo, nakita mo talaga nangangailangan, hindi mo man siya kapatiran, nakita mo sa daan, naglalakad ka sa daan, meron nangangailangan ng tulong, kung wala ka man pinansyal, hirap na hirap tumawid, matanda, ugod-ugod, maraming sasakyan na dumadaan, ginawa mo ngayon, tinulungan mo, itinawid mo siya. Mga kapatid, malaking bagay na yon. Amen? Ano sabi ng ating Panginoon? Kung ano yung ginawa mo sa maliit, ginawa mo na sa akin. Doon natin mararanasan at doon talaga maipapakita natin na tayo nga ay talagang tumutulong at bukas palad sa lahat ng mga nangangailangan. Kaya nga, napakaganda. Sabi diyan, generosity blesses both the giver and the recipient.
Ang pagkabukas palad ay pinagpapala, kapwa ang nagbibigay at ang tumatanggap. Proverbs 22:9, sabi diyan. Proverbs 22:9, sabi diyan, the generous will themselves be blessed, for they share their food with the poor. Di ba? Ang mahirap ay bahaginan mo ng pagkain at tiyak na ikaw ay pagpapalain. Amen? Ang galing, mga kapatid. Di ba? Meron ka naman, ibibigay. Why not na hindi natin ibigay, mga kapatid, doon sa mga nangangailangan? Ito po yung itinuturo sa atin na maging karakter natin, na maging ugali natin bilang mga mananampalataya. Maging kagaya tayo ng ating Panginoong Jesus, na kung saan ang ating Diyos Ama ang unang nagbigay sa bawat isa sa atin. We should be generous with our times, resources, and talent to meet the need of others. Dapat tayong maging bukas palad sa ating oras, mga tinatangkilik at talento upang matugunan ang pangangailangan ng iba. So, ibig sabihin, hindi lang pala financial. Kaya nga sabi ko, kung ano yung meron ka, kailangan ibigay mo. I-share mo. Huwag mong sasarilinin, baka mamaya kunin sa iyo ng ating Panginoon yan. Di ba? Sabi nga, kapag pinagkatiwalaan ka sa maliit, ay pagkakatiwalaan ka niya sa malaki. Kaya nga mga kapatid, na blessed po tayo, talagang tayo ay pagpapalain ng ating Panginoon kung tayo ay talagang ibinibigay natin. Saan? Yung ating oras, mga kapatid. Sa gawain ng ating Panginoon, dapat nagbibigay tayo ng oras. Dapat hindi tayo naiinip sa gawain ng ating Panginoon. Wala pa nga tayong isang araw dito. Ilang oras lang tayong magsasama-sama. Ilang araw lang tayong magpe-fellowship dito sa gawain ng ating Panginoon. Pero minsan pagkatapos ng gawain, mga nagmamandali na. Mga kapatid. So dapat, yun yung oras na ibinibigay natin. Meron kang oras na bakante, ibigay mo sa iyong kapatid, mag-share ka sa kanya. Amen? Ano pa? Bukod sa oras, yung ating mga tinatangkilik, ano ba yung ngayon yung mga nakukuha mo galing sa Panginoon? I-share mo yan sa iba, mga kapatid. Ibahagi mo. And then, yung iyong talento, anong meron ka? Marunong kang tumugtog, marunong kang umawit, o marunong kang magturo, marunong kang mag-aral ng pagba-Bible study. I-share natin yan, mga kapatid, sa ating mga kapatiran at sa mga pangangailangan ng iba. Sabi nga sa 1 Peter 4:10-11, kaya ba natin basahin yan? Hallelujah. Amen? Amen? Sumigaw nga tayong hallelujah. Palapakan natin ating Diyos ng buhay. Amen. Oh, buhay na. Di ba? 1, 2, 3. Amen. Praise the Lord. Sabi sa Tagalog, basahin ko sa Tagalog, sabi diyan, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ng kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Ang mangangaral ay dapat salita ng Diyos ang ipangaral. Ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya'y pupurihin sa pamamagitan ni Jesucristo, sa Kanya ang kapangyarihan. So yun po, mga kapatid, na dapat natin na isineshare sa iba. Amen ba? Amen ba? Oh, pangilan na, pangatlo, and then, pang-apat, eto na, matindi. Andiyan pa ba kayo? Giving is a sign of spiritual maturity.
Bawal ang daycare. Di ba? Sabi diyan, ang pagbibigay daw, mga kapatid, ang pagbibigay ay tanda ng spiritual na paglago. Amen ba? Amen? Ibig sabihin pala, kapag ikaw pala ay natututo ng magbigay sa ating Panginoon, kapag ikaw pala ay bukas palad na, meron ka ng kagandahang loob, tumutulong ka na sa nangangailangan, nagsishare ka na kung anong meron ka, ibig palang sabihin, lumalago ka na. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, malago ka na. Bakit hinawakan yung buhok? Diba? Mga kapatid, ibig palang sabihin ay malago ka na. Sabi diyan sa Corinthians 8:7, masagana kayo sa lahat ng bagay, masagana kayo sa lahat ng bagay sa pananampalataya, sa pagpapahayag sa kaalaman, kasipagan at sa inyong pag-ibig sa amin, sikapin ninyong maging masagana rin sa pagkakawang gawa. So ibig palang sabihin, ginagawa mo na yung kalooban ng ating Panginoon. Amen ba? Kung noong dati, mga kapatid, bago-bago ka palang mananampalataya, wala ka pang isang buwan, parati ka lang nakaupo dyan, every Sunday, andito ka naman, nakikinig ka ng iyong salita ng ating Panginoon. Dahil sa iyong pakikinig na salita ng ating Panginoon, unti-unti mong naunawaan yung salita ng ating Panginoon na kung dati, kapag oras ng tithes and offering, oras ng pagbibigay, ikaw ay walang nilalagay sa envelope na ibinibigay sa iyo, ibinabalik mo lang doon. Pero naunawaan mo yung salita ng ating Panginoon na kailangan mong magbigay, ikaw ay unti-unting nabuksan ang iyong kaisipan na kung dati wala kang nilalagay doon sa sobre, pero nung nakalaman mo at napakinggan mo yung salita ng ating Panginoon ngayon, ibinibigay mo na ngayon yung iyong ikasampung bahagi ng iyong kinikita. Ibig sabihin nun, malago ka na, lumalago na ang iyong spiritual na buhay. Kung nung dati, nagtatights ka lang, pero ngayon, nagsisitpate ka pa, meron ka pang itinatanim sa simbahan ng ating Panginoon. Amen? Amen. Ibig sabihin nun, ikaw ay malago na. Lumalago na ang iyong spiritual. Nauunawaan mo na yung salita ng ating Panginoon. Na kung dati, ikaw ay bago pa lamang dito, nung dati, hindi ka makahawak ng walis tambo para paglilinis ng santuario ng ating Panginoon. Pero dahil naunawaan mo yung salita ng ating Panginoon na sinasabi ng ating Panginoon na gusto niya yung kanyang santuario ay malinis, naunawaan mo yung salita. Ngayon, ikaw ay hindi na nagwawalis. Ngayon, nagmamap ka na ng simbahan ng ating Panginoon. Naglalagay ka na ng bangko. Inaayos mo na yung mga bangko. Ibig sabihin nun, ikaw ay lumalago na. Lumalago na ang iyong spiritual na buhay, mga kapatid. Amen? Amen ba? Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Kaya ibig sabihin nun, malago ka na. Kaya nga sabi dyan, giving is a sign of spiritual maturity. Mga kapatid, hindi mo na tinitipid. Di ba? Hindi ka na naglalagay ng barya-barya doon sa sobre. Kung hindi, inilalagay mo na talaga yung para sa Panginoon. Mga kapatid, at hindi lang doon, yung tumutulong ka rin sa iba. Amen ba? Amen? Kaya nga sabi dyan, generosity is a sign of spiritual maturity and reflection of our love for God and others. Ibig sabihin, Lord, mahal kita kasi ibibigay ko itong aking tinatangkilik na nagmumula sa iyo. Tutulong ako sa mga nangangailangan, bukas palad ako sa kanila, at ako ay magkakaroon ng kagandahang loob. Amen? Amen ba? Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! At sumunod, our giving should be sacrificial and reflect our commitment to God's kingdom. Amen? Sabi diyan, our giving should be sacrificial and reflect our commitment to God's kingdom.
para sa kaharian ng ating Panginoon. Amen ba? Amen ba? Hindi ko kayo kilala yung buong pagkatao nyo, kilala ko lang kayo sa pangalan, pero si Lord ang nakakakilala sa bawat isa sa atin. Alam ni Lord. Alam ni Lord kung paano natin ginagawa yung kanyang kalooban, mga kapatid. Amen? Tayo po'y tumayo at minsan pa awitin natin yung puso ko'y yung sinisiyasat. At habang inaawit natin to, taas natin yung kamay, Lord. Hindi ko nagawa. Magtatapos na naman ang taon. Hindi ko nasunod yung pinagagawa mo sa akin. Gusto ko na magawa ito. Magpapalit na naman ang taon. Tulungan mo ko. Kausapin natin ang ating Panginoon. Siya naman yung nakakakilala sa atin at siya nakakaalam ng ating buhay. Kaya patuloy po tayong lumapit sa ating Diyos na buhay sa umagang ito.